Violet, purple, lila o pwede ding puti. Yan ang mga kulay ng ubing Pinoy. Pero ano nga ba ang koneksyon ng ube sa kultura natin? Hey mga karandom, samahan niyo akong makisaya sa Ube Fiesta 2025 dito sa Stuttgart, Germany. Ako si Eko at ito ang kwento ko. Heavenly Father, we thank you for giving us a beautiful Sunday, for blessing us with family and friends. Bless, Lord God, the organizers. Bring the news back home that there is such great demand for ube in Germany. Looks so nice. Everyone put their effort in. We can see it. I'm Miss Paula Salangsang, and I am the main organizer of the Philippine Ube Fiesta in Stuttgart. Hello mga karandom! I'm Vice Consul Fatima Mueller from the Philippine Consulate General in Frankfurt, and we're here at Ube Fiesta 2025 in Stuttgart. We are collaborated with the Philippine Consulate General in Frankfurt, with Eat Happy, and of course the TFC or the Filipino Channel. We're so happy to be here in the Philippine Ube Fiesta. Ika-apat natin selebrasyon ng ube nito at ako'y natutuwa at naging napaka-successful ng ating ube ngayon. At ang mga nakaraang edisyon ay iba-iba kumpara sa mga nakaraang edisyon. Pero ngayon ay masasabi ko isa sa pinaka-successful na ube fiesta na ating inorganisa para sa ating mga Filipino-German dito sa Germany. Looking at the crowd, we're having a successful event. And we are so thankful for all the volunteers from Filipino volunteers all over Germany. Paula, what's the importance of this Ube Festival in our all kababayans here in Germany? Because of this festival, we will be able to be together, the unity, no? Kasi each country here in Europe, napansin ko, may mga specific silang fiesta na pinagdiriwang. Like for example, there's Barrio Fiesta in London, may pista sa Paris. So, itong Ube Fiesta, naging brand na siya na Filipino festival here in Germany. So, because of Ube Fiesta, we are one. We get to be united. Ma'am, ano po yung sinisimbolize ng ube para sa kulturang Pilipino? Ang ube ay isang purple root crop na nagiging simbolo ng ating next big thing na Filipino cuisine. Ito ay unti-unti na tinatanggap sa world gastronomy sa global stage. Pwede itong dessert, sa donuts, sa savory dishes. Ang ibig sabihin lang ay unti-unti na nakikilala ang ating mga pagkain sa iba't ibang parte ng mundo, including here in Germany. Mga karandom, andito tayo ngayon sa Rathaus ng Stuttgart. First day ng pag-aayos ng mga kabayan natin para sa bukas. Mag-interview tayo ng mga kabayan natin na busy. Diba? Tignan natin sila. Welcome to Ube Fest Stuttgart! Sama-sama po natin celebrate ang kulturang Pilipino! Mabuhay! Hello! This is Geraldine Cordova from Heidelberg. Ang kalahagan po ng Ube Fest every year is yung pagpo-promote talaga ng ube. Galing po sa Pilipinas, yung alam po natin lahat yan, lalo na yung kulay niya. Yung violet, yun po ang true color po na dinadala po yung culture from Philippines dito sa Germany. At saka yung ating mga foods, Filipino foods at mga Filipino folk dance. Like bukas, meron po mag-perform, makikita po niyo lahat bukas ang kultura po ng Pilipinas. Ako po at ito yung kasamahan po namin. Kami po ay sa program committee, church bukas sa stage, sa mga performers at sa mga parade.
So bukas meron pong parade, mag-start po doon. Please subscribe to Random Eco Vlog. So bukas yung parade, mag-start po doon. Pakita ko sa'yo, medyo bandang kalwa. So yung mga nakamark po na yun, kailan po yung ginawa? Like today, pwede na sila gawa ng tent nila. Yung banda yung may black na Yung black na cardio, doon yung mag-start yung mga parade. Lahat ng mga performers po para sa ng parade, doon ang meeting point. Almost 200 performers mag-attend sa parade. Pagdating dito sila mag-show yung show ni decision. Bali yung mga performers po, saan po sila galing? Sa Pilipinas o dito sa Germany. Yun yung mga grupo na like Filipino dance cultural, ganon, or mga singers, or mga group na nag-create. Heidelberg, Stuttgart, galing sa iba't ibang lugar yan sila. Bali po, ilan yung mga inaasahan natin mga mag-stall na? Okay, we have 40 stalls. Lahat yung mga stalls, iba-iba yung binibenta nila. Ang pinaka-highlights po sa mga stalls is ube products, ube sweets, ube foods, especially halo-halo ube. So bukas mabibili din yan. So yun ang theme ng mga pagkain, mga sweets. Ang Germany kasi mahilig ng mga organic foods na, yung mga potato, mga ganon. Kaya yun ang naisip nila na ube kasi wala yan dito sa Germany. Nagaling sa Pilipinas or yung specialty natin sa Pilipinas na dinadala dito sa Germany. So ang Philippine Embassy nagplano sila na magkakaroon ng program sa Pilipinas sa mga farmers kung paano nila i-reach out na maraming na magtatanim doon ng ube farm para someday na sila yung maging supplier ng ube dito sa Germany. So yun ang goal nila sa future. Kung meron po kayong ube farm sa Pilipinas, i-suggest ko po sa inyo, pwede kayong mag-direct contact sa consulate, Frankfurt, Germany. Pag marami po doon kayo pwede magtatanong about sa mga paano po mag-export o paano po kukontakin yung mga suppliers dito sa Germany. Ako nga pala si Ronnie Baba. Dito ako nakabase sa Stuttgart mismo. And then kaya nga bukas may event. Magtitinda kami. Abangan nyo lahat. Hindi lang ito, marami pa. So maraming matitikman. Ano pong pagkain yung hinanda niyo para sa nag-prepare ako ng dinuguan, Davao Humba Best. Masarap po ba yung dinuguan niyo para bukas? I think marami na nakatikim. Masarap naman daw, sabi nila. At saka chicken pork adobo. Imbitahan niyo po sila para bukas sa susunod ng mga tao. Sa lahat, mga Pilipino dyan. At sa lahat na, invite all na pumunta dito para sa atin ito. Kaya suportahan natin mga Pilipino, sa Pilipino para sa lahat. Ito ay naman na kultura eh. Sama-sama tayo dito, kakain, pwedeng kumain, magbayad lang. From Stuttgart, Germany. Random Eco Vlog. Hi, welcome po mga kababayan, all the Germans also. Natürlich, ihr seid hier herzlich eingeladen zu unserem Ube-Fest here in Deutschland, here in Stuttgart, Germany. I'm Rudy Martin Mercado, and we're here now, preparing our tent because we're one of the sellers, naturally, for our delicious product, especially the ube. We miss it so much. I remember it as a child. I love to eat it. What are the products that you prepared for us for tomorrow? Suman ube, suman queso, ube. Masarap po ba yung suman nyo? Yes. It's very made with love and dedication, with care. Nga talagang malinis, fresh, and sticky talaga siya. Do you have any memory of ube when you were a kid? Yes. Because when I was a kid, I grew up in many different places. I went to my lolas in Cotabato, Cagayan de Oro, Iligan, Davao, Cebu. And so I tried it. And I remember it's one of the best food or dish. And hello mga kagabayan, please come to our Ube Festival here in Stuttgart, Germany tomorrow morning, Sunday 29. And also for the next year, please support this event because it's very important
for us Filipino that we succeed in this promoting the ube. Yes. Yeah. Kailan po kayo huling umuwi ng Pilipinas? 2 years ago. 2 years ago? Yeah. So, what did you do in the Philippines when they have a vacation? So I visited also all my relatives, many relatives from different places, and also from my wife is from the north, she's from Ilocano region. Salamat po. Thank you, sir. Thank you. Sorry. Hello po mga kababayan, ako po si Ivy Chapon and I'm here sa Stuttgart. I'm one of the pioneers, I'm proud to say, since 2022 season 1 at Bonn, Germany. It's a yearly activity na for me. So doon nag-umpisa ang aking small business. I really enjoyed doing what I'm doing. So that's why kahit malayo, aabutin na Ube Fest. Ano po yung mga ipapatikim niyo po tomorrow sa ating mga kababayan? Of course, we have our all-time kakampapangan sisig, the chicken pastil from Mindanao. I'm from Mindanao, I'm from Cagayan de Oro, Philippines. Pero dito sa Germany, I came from Munich pa. Yun yung nag-umpisa. Pork claws, I'm happy na nagustuhan naman ng ng mga kababayan. In line with that po, ano po yung sa tingin yung kahalagahan ng festival na to sa ating mga kababayan? For us, Filipinos, of course, ube is the #1 root crop in the Philippines. So for me, it's also a reminder na talagang meron tayong sariling atin, which is the ube root crop. So I represent that along with the organizers, along with the consulate to guide the international what is ube root crop. And I am very fortunate na makadalo sa ganito. In that way, mapakita natin sa ibang nationalities na ito yung sariling atin. My greatest memory is my lola in Uzamis. Doon ako natuto mag-ube halaya. And in my younger years, nakapanood lang ako sa kanya. Dala-dala ko yon. Pero since mahirap siya gawin, it's a lot of hard work. Pero kung magagawa ako man yun, that means in a special occasion like this. I think Filipino food is one of the best. Hi, ich bin Evelyn Noel von You Had Me at Hallo Hallo. Hallo Hallo als Spezialität. Kommt uns besuchen an Booth 35. Also es ist das erste Mal, dass wir hier am Ube Festival teilnehmen werden als Vendor. Ich muss aber allerdings sagen, wir haben in den letzten Jahren natürlich das Ube Festival selber besucht und sind natürlich mega begeistert, wie eine komplette Stadt in der Purple Ube Farbe gefärbt wird. Also seid gespannt. Also ich persönlich finde es natürlich wichtig, allgemein die Kultur an die verschiedenen Generationen weiterzugeben. Ich selber bin bereits schon die 2. Generation hier in Deutschland und für mich persönlich ist es wichtig gewesen, natürlich auch ein Stück weit der philippinischen Kultur zu lernen, mitzubekommen. Und deshalb ist natürlich das Ube Festival eines der wichtigsten Veranstaltungen in ganz Deutschland. Also seid gespannt. Symbolizes in the Philippines, first the harvest season. Ube is the purple yam that we have. It's like the sweet potato, but it's stickier, yeah? And it's stickier like tapioca. And we use this a lot for a lot of desserts, a lot of root crop eaters like in Batanes. Ube is also very important kasi bagyo ng Batanes. Kaya ba po pala yung tapioca sa ube? And they're very different kasi tapioca has a very, how to call this, a poisonous ingredient if you do not cook it properly. Whereas ube, if you can just peel it, cook it, boil it, and it doesn't have these dangerous ingredients as it is. You can either use it as a beilage, like potatoes in your food, or as a sweet crop for your desserts. Most of the time, the Filipinos use it as sweet desserts because the color itself, it's very lively, it's very enticing. Kaakit-akit siya kainin, di ba? Malinamnam pati, So right? ano po yung maaasahan natin para tomorrow? Tomorrow, there will be a lot of good showcasing ube, from drinks, from food, from desserts, from chichirya, everything that your heart desires, right?
diba? Nandun ang ube. So, tara na, arat na mga kababayan. Tara na. Thank you po. You're welcome. Galing po, galing. Ako po si Cherry Gay de Guzman. Nurse po ako. Tatrabaho po ako sa Dorsten, NRV region po. Kasama ko po yung mga kaibigan ko. Hi, ako po si Anne from Duisburg. Ako si Chikay, also from Duisburg. Magkapatid po kami. Ako po si Cheryl, taga Dorsten. Hi! Bumiyahe po kami ng malayo para lang po umattend sa ganitong event, which is first time po namin para kumain kasi miss na po namin kumain ng Filipino food. Excited po kami para bukas. Paano niyo po nalaman na meron tayo Ube Festival? Dahil po sa kanila. Hindi, nakita ko po sa TikTok. Sa TikTok, Facebook. So, ano po yung in-expect niyo para tomorrow? Food. Pagkain. Eric Santos daw. Saka first time din namin yung Filipino community. So sa ngayon, sa totoo lang, happy kami nakilala naman po kayo, mga ibang tao. Nakakamiss na hindi lang puro yung ingay, yung ambience na pag may kasama kang mga Filipino, yun po. Para po sa inyo, ano po yung kahalagahan ng parang ube sa ating mga Pilipino? Ako patay. Hindi ko ready sa mga gayong kampo. Yun, nagtitipon-tipon yung mga kapwa Pilipino, nakakakilala ka ng mga bagong friends, kaibigan. Kasi di ba malayo yung iba nag-change ng location, para it's an occasion for us to visit them. Hindi pa sa tapos. Apat kasi kayo, tapos naka-makeup po kayo, tapos di ba? Ay, ano ba? Uy, paki-edit, maganda ba kami dyan? Kung formahan nyo ngayon, mas i-level up nyo pa tomorrow. Kasi abangan nyo po bukas. For this most Ube Beautiful Parade entry, may I call on sinong bet nyo? Eat happy! Thank you. Eat happy, ladies and gentlemen. Wow, ang dami. Sa house today, there's a lot of... namin. We have the perfect weather for halo-halo overload. It's a long line. There's a lot of people and I see a lot of people who are non-Filipino. And I think that's a very nice message because they're very interested in our food. Thank you. Try it. Thank you. Kuha ka ng kutsara. So mapapasabak tayo ngayon kasi binigyan tayo ng You Had Me at Halo-Halo. Free Halo-Halo today. Grabe. Thank you, ma'am. Ay, sarap. Mukhang masarap siya. So, andito tayo ngayon sa backstage. And makain tayo ng halo-halo. Ang nabigay na You Had Me at Halo-Halo. Thank you po. Grabe, sarap. Siyempre, mawawala ba yung ube? Masarap. Hi po! We are very proud and want Hello po. Nag-perform na po kayo? Ngayon pa lang? Dito, sinama namin yung mga kasamahan namin sa 1,000. Pero taga-saan po kayo dito sa Jersey? So, ikagin nyo na sa Sarlang? Kahapon pa ako nandito. Next time, mabanding mo kayo nakatara. Sa Berlin kasi ako eh. We have a lot of work. Sabi ko na nga ba, nakakalimutan ako. So nakalimutan ko sa bahay yung tripod ko. Tapos, hindi na to yung mga nilaban ko kagabi. So supposed to be hindi tayo sa soft ko. So, namila ko ng t-shirt, tatlong t-shirt kagabi, kahapon, para isuot sana dito.
Kaso, hindi naman ako yun. So, okay lang. At least medyo komportable. We have so many supports tonight. Today. Yeah, today so many. And ito Instagram, ayan, marami. But we would also like... Ready for my first song? Pagkatapos kong kumain ng halo-halo ay nagdesisyon akong umikot ulit para makausap ang ilan sa ating mga kababayan. Tapos nakakakilig kasi tinawag ako ni ma'am at nanonood daw sila ng mga vlogs natin. Tinawag pa nga niya yung husband niya. Wow, salamat po sa support. Hanap tayo ng may interview ulit kasi bilang tayo pwede naman mag-interview. Saglit lang. So naghanap tayo ng may interview. Hi mga ka-random! Ito po yung booth namin, number 28. Paborito, pangalan. At ito po, busy-busy yung mga kamadlang people. Cook namin. Biko namin. Turon, biko. Shanghai. Lumpia Shanghai. Dinuguan. May panakbet. First time nyo bang magtinda dito? Yes. First time. Grabe. Malayo-layo, 3 hours, Lichtenfels. Ito po yung ano talaga, yung may-ari, yung kaibigan namin. Nag-research siya. Tsaka tindera talaga siya, may store siya doon sa ano namin, tinitirhan. Tapos mahilig siya magluto. Tsaka masarap din yung luto niya. As in, talagang excited din kami kasi yung parang feel Magkita talaga yung mga tao. Oo. Talagang parang nasa Pinas ka. Yung namimiss mo yung mga kababayan natin sa Pinas, pero dito talagang parang togetherness na talaga dito. Pumunta din kayo next year. Sasali din ulit? Sasali din ulit, yeah. Paborito? And try our food. Masarap. Bye-bye! We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up our love friends, fill up the car till it bends because we wanna. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine. We're gonna stay up, have the time of our lives. Nahuli yung action. Okay, serbuhin ko kayo. Aray, isang kasama namin. Oo nga eh. So far, do you enjoy your small vacation dito? Ang init lang. Ang sobrang init, daming tao. Gusto ko kumain ng food trip pero napaka-imposible dahil ang haba ng mga pila. Shout out sa sa mga kasama ko sa doorstep. Si Arnel, si Raquel. Shout out ko yung friend ko taga Bocom. Ay! Shout out sa mga lalaki. O saan ka? Shout out sa anak ko. Miss you, baby. Pahulas na ako. Ang init. Sarap kumain, pero napaka-init talaga. Punta kayo sa mga pinakamalapit nyong gelateria shop, ice cream shop, and you can ask for ube so that they will know also that ube is available for as an ice cream. Is there any struggles that you having this event? Yes, struggles, of course, hindi po mawawala yan sa isang event. But we learn from these struggles. No? So like for example, yung crowd control, estimated people lang. Like for example, we're just estimating 5,000, but it can be double, it can be triple. At the same time, we look at also as a positive thing because it means the event is successful. It means that people are coming here to celebrate
the fiesta. Salamat sa pagpunta ngayong araw na ito dito sa Ube Fiesta. Ngayong taon na ito ay meron tayong isa sa pinakamalaki at pinakakaabangang pagtitipon or isang kaganapan. Ito ay karangalan sa ating bansa. Ang Philippines ay magiging guest of honor country sa Frankfurt Book Fair. Ito ay sa October this year. And year-long ang ating mga activities, mga cultural programs, literary programs. Abangan niyo po sa aming website, ang website ng National Book Development Board at Philippine Guest of Honor. Meron po tayong website, ipa-flash po natin yan. I hope supportahan niyo po itong Philippines Guest of Honor country in the Frankfurt Book Fair this coming October 2025. Is it worth it, ma'am? Of course, it's very worth it. Looking at the people's faces and yung nakikita nila magkaka-reunion, magkakasama from different cities, it's very worth it. First of all, I would like to thank everyone who are here with us today from all over Germany, from Berlin, Hamburg. Meron tayong mga kakababayan na nag-travel pa ng 4 hours from Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf. So, every part of Germany. At hindi lang yun, marami ako narinig na outside Germany. So, maraming salamat dahil andito kayo to support Philippine Ube Fiesta. Talagang you make time to travel for this event. And we promise you that this is not the last. We will be definitely having yearly Ube Fiesta. Of course, watch out for our announcement, where will it be? And at the same time, maybe hindi lang siya maging once a year. So we're looking forward to that. And maraming salamat po sa support ninyo. Hey mga karandom, kulang ang ilang minuto na ito para ipakita natin ang lahat ng magaganda nating napag-usapan. Kaya abangan ninyo next week ang part 2 ng Ube Fiesta vlog natin ha. Andyan sila Eric Santos at iba pang nakakatuwang ganap. Dito lang yan sa paborito nating vlog tambayan, ang Random Eco Vlog. See you on the next one. Bye bye. Mwah.